Okay. Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa linggong ito ay ang pagra-round off ng bilang. Okay? Ito ay ayon sa MELF, asignaturang matematika para sa grade 3 o para sa ikatlong baitang. Ang ating layunin sa aralin na ito ay sa aralin na ito, mapag-aaralan mo ang tungkol sa pagra-round off ng bilang sa pinakamalapit na value. Sa tens o sa sampuan, sa hundreds o sa sangdaan, at sa thousands o sa libo. Okay? So excited na ba kayo? Tara, tingnan na natin. Okay. Sa bahagi na ito ng ating aralin, una, gusto ko munang subukan ang inyong kaalaman o yung dating kaalaman tungkol sa pagra-round ng number. Okay. Alam naman natin na ang pagra-round ng number ay pinag-aralan na natin nung tayo ay nasa ikalawang baitang. Ngayon, gusto kong sukatin ang inyong kaalaman upang nang sa gayon, matugunan ko ang inyong pangkaalamang pangangailangan. Okay, so ito ang gagawin natin mga bata. Babasahin ang mga sumusunod na katanungan at ibigay ang titik ng tamang sagot. Okay, so dito sa part na to, babasahin nyo yung katanungan, tapos yung mga titik lamang ang isusulat. No? Ito ay isulat sa inyong sagutang papel o sa notebook natin ng math. Okay? Ito ang unang katanungan. Kung ira-round ang 176 sa pinakamalapit na sangdaan o hundreds, ano ang magiging sagot? A. 800, B. 600, letter C. 200, o letter D. 100. Ulitin ko ha. Kung ira-round ang 176 sa pinakamalapit na sangdaan o hundreds, ano ang magiging sagot? Ito ba ay A. 800, B. 600, letter C. 200, o letter D. 100. A. Ano ang bilang sa ibaba na ang magbibigay ng sagot na 60 kapag ni-round off sa sampuan o tens? Anong bilang sa ibaba ang magbibigay ng sagot na 60 kapag ni-round off sa sampuan o tens? A. 57, 57. Letter B, 66 o 66. Letter C, 54 o 54. Letter D, 23 o 23. Ulitin ko ang mga pagpipilian, okay? A, 57. Letter B, 66. Letter C, 54. O letter D, 23. Para sa ikatlong katanungan, sa pagtatansya, halos ilang libo ang 2,584? A. Sa pagtatansya, halos ilang libo ang 2,584? A. 3,000, B. 4,000, o letter C. 1,000, o letter D. 5,000. Number 4. Kung mayroong 4,859 na pamilya na nakatira sa isang lugar, halos ilang libong pamilya ang nakatira dito? Ulitin ko ha. Kung mayroong 4,859 na pamilya ang nakatira sa isang lugar, halos ilang libong pamilya kaya ang nakatira dito? A. 3,000, B. 5,000, letter C. 4,000, o letter D. 1,000. Okay. Dito matutunghayan natin sa susunod na slide ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Sa ating pagsasanay, no? Unang pagsasanay. Susubukin natin. Okay, ang mga tamang sagot ay letter C sa number 1 o 200.
57 o letter A sa number 2. Number 3, letter A din. Sagot ay 300. At number 4 ay letter B na ang sagot ay 5,000. Mga bata, kung tama ang inyong lahat, kung tama ang lahat ng inyong sagot, very good, no? Kayo ay magaling at meron ng kaalaman tungkol sa ating leksyon. Maaari naman kayo mag-skip dahil mukhang may taglay na kayong kaalaman. Pero hinihikayat ko pa rin kayo na magpatuloy sa panonood ng video. Kung may mali naman kayo na isa, dalawa, tatlo, o kaya naman lahat ay mali, naku, mas lalong hinihikayat ko kayo na manood ng ating presentasyon ngayon. Okay, magbalik-aral muna tayo. Okay. Para sa ating balik-aral, ibigay ang place value at value ng bawat digit na may salungguhit. Ayan, nagawa na natin ito. Kaya nga ito ay tinatawag na lamang na balik-aral. Para sa ating unang numero, 1,256. Para naman dun sa ating ikalawang numero, 21,212. Ang may guhit ay yung digit na 2. Okay? Para sa ikatlo, meron tayong numero na 56,256. Para naman sa ating ika-apat na numero, meron tayong 43,640. Para naman sa ating huling bilang, meron tayong 21,567. Okay. So, pakisagutan natin ito. Isulat natin yung place value at value ng bawat digit. Okay. Para saan ba at may kinalaman ba ito sa ating magiging bagong aralin? Okay. Ang tamang kasagutan ay oo. Malaki ang kinalaman nito sa ating magiging bagong aralin. Sapagkat sa place value natin, malalaman kung ano yung patutunguhan ng ginagawa natin pag-round off. Okay? Ganon din yung digit o yung value, no? Malaking bagay din ito na kinukonsidera o binibigyang pansin sa pag-round off. Okay? Sige. Mukhang excited na kayo sa pag-round off, kaya pwede na siguro tayo magsimula sa ating aralin. Okay, pag-aralan natin. Okay? Nitong mga nakaraang buwan, ang DepEd at ang mga guro ay naging abala sa paghahanda ng mga module na gagamitin ngayong pagbabalik eskwela sa panahon ng new normal. Okay. O natanggap niyo na ba yung mga module ninyo? Ayan. So ito yung ating pangunahing kagamitan sa pag-aaral ngayong new normal. Dito sa ating paaralan sa Burgos Unit 1, okay, nagpamahagi na ng mga module. At bawat baitang o grade level ay nakatanggap ng mga sumusunod na bilang ng module. Para sa ikaunang baitang o grade 1, sila ay nakatanggap ng 1,000, 200, at 45. Para naman sa ikalawang baitang o grade 2, nakatanggap sila ng 1,000, 300, at 54 na module. Para naman sa ikatlong baitang, kung saan ikaw ay kasama, so sila ay nakatanggap ng 1,556 na module. Sa grade 5, sa grade 4, nakatanggap ng 2,706 na module. Samantalang sa grade 5 ay 2,475 naman ang kanilang module na natanggap. Para naman sa grade 6, nakatanggap sila ng 2,612 module.
Balikan natin. Okay. Ngayon, sagutin naman natin yung mga katanungan. Okay. Okay, sagutin natin. Ano ang pangunahing kagamitan sa pagkatuto ang gagamitin? So, alam niyo ba yon? Yung pangunahing kagamitan sa pagkatuto, ano daw yung pangunahing kagamitan sa pagkatuto ang ating gagamitin ngayong panahon ng new normal? Pangalawang tanong, anong grade ang may pinakakaunting natanggap na module? Para sa ikatlong katanungan, ilang module ang natanggap ng ikaunang baitang o ng grade 1? At para sa ikaapat na katanungan, anong grade naman ang may pinakamaraming module? Para naman sa ikalimang katanungan, okay, ilan ang natanggap na module ng grade 4? At para sa ating ika-anim na katanungan, ito, mahalaga ito. Ano ang dapat na gawin sa mga module na natanggap? So, ano ba yung dapat natin gawin sa kanila? So, isulat yung mga sagot sa sagutang papel, okay? Okay. Dito, papasok na yung sinasabi nating pag-round ng number sa pinakamalapit na 10. Dito, may mga kahon na kulay lila na may bilang na 10-an. Meron tayong 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, at 100. So ang sabi dito, kailangan daw nating i-round ang 57 sa pinakamalapit na 10. Okay, unawain nga natin yung larawan. Saan kaya ang pinakamalapit na 10 mapupunta si 57? Okay? Saan kaya siya mapupunta? Siya ba ay malapit sa 50 o malapit sa 60? Okay? Para mas madali nating maintindihan mga bata, tingnan natin yung hagdanan sa ibaba. Okay? Para natin makita kung nasan siya pinakamalapit. Ilang hakbang kaya ang gagawin ni 57 o nung number na 57, ilang hakbang kaya yung gagawin niya para makatungtong doon sa 60? Ikumpara naman natin ito sa kung ilang hakbang ang kailangan niyang gawin upang marating yung baitang na 51. So base sa larawan, makikita natin na maigi kung saan yung pinakamalapit kay 57. At sa pagkakataong ito, si 57 ay 3 hakbang lamang papunta kay 60. Samantalang si 57 ay nangangailangan ng 6 na hakbang papunta kay 51. So bilangin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nangangailangan siya ng 6 na hakbang bago makarating kay 51. So kung pagkukumparay natin, mas malapit yung 3 hakbang doon sa 6 na hakbang. Tama ba? So alam naman natin na tama yung sagot. Okay. So pagmasdan maigi yung larawan, ganyan mga bata ang tingin kung nasaan siya na pinakamalapit na 10. Pero alam niyo mga bata, meron pang isang paraan kung saan mas madali natin makikita. No? Parang ganito din, gagamit din tayo ng number line. So tingnan natin yung isa pang paraan. Ayan, ito yung sinasabi ko, no? Number line. Tandaan natin na kapag ang number, no,
Dito sa sequence na to, o dito sa larawan na ito, makikita natin na mayroong numero mula 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, at 60. So ang pinakagitna nila mga bata ay 55. So ganito ano, kapag ang number daw o ang numero ay ang nasa hulihan niya ay 1, 2, 3, at 4, ang gagawin daw natin sa kanya, siya ay ating ira-round down. No? Ira-round down natin siya. No? Ano kaya yung round down? Ayan. So, naaalala niyo pa ba? Okay. Samantalang ang mga digit naman na may isahang value na 5, 6, 7, 8, 9, no? Ay mataas naman, no? Kaya ito ay ating ira-round up. Okay? Ira-round up naman natin sila. Okay? Punta doon sa kasunod na 10. Okay. So, tingnan natin itong susunod na example. Okay. Dito, susubukin natin i-round yung sumusunod na bilang sa sampuan. No? I-round natin yung 32, no? Sa sampuan o sa tens. Okay. Pag sinabi natin 32, makikita naman natin na ang dito, makikita nyo, yung nasa gitna 35. No? Saan kaya malapit si 32? Siya ba ay malapit kay 30? O siya ba ay malapit kay 40? O kung bibilangin natin, mula doon kay 30, 31, o 31, 32, 34, 35. So, mula kay 30, papunta kay 32, hakbang lamang tayo ng 2. Mula naman kay 30, papunta kay 40, kailangan nating humakbang ng 7. Okay? Saan kaya mas malapit si 32? So, siya ay malapit sa 30. Okay, gamit ang gabay na nasa itaas, no? I-round off ang 56 o 56 sa pinakamalapit na sampuan. Okay, pakigawa nga ito sa inyong mga notebook. Gayahin natin yung example na nandyan. So, ganyan din. May maguguhit din tayo. Tapos yung mga talon-talon. Tapos papalitan natin no, mula 50 hanggang 60. Ang ating gagawin. Para mahanap natin kung saan malapit si 56. Okay? Okay ba? Okay, bibigyan ko kayo ng oras para sa paggawa niyan. Okay? O, diretso na tayo sa ating susunod na slide. Okay. Ito yung isa pang paraan mga bata. Pero ito ay kagaya din o halos katulad din nung nasa number line. No? Ang kaibahan lang dito, hindi na tayo magdodrawing ng number line. Okay. Sa isang pang paraan, kung i-round off natin yung 74 sa sampuan o sa tens, no, kailangan nating tukuyin yung digit na nasa sampuan. Okay. Kung ang digit na nasa kanan ng sampuan ay 0, 1, 2, 3, o 4, kopyahin ang digit na nasa sampuan. Ngunit kung ang digit naman ay na nasa kanan ay 5, 6, 7, 8, 9, no? Kailangan dagdagan natin ng isa yung digit na nasa sampuan. Tapos pagkatapos ng gagawin nating 0, lahat nung nasa likod nung number na nasa sampuan. Okay, tingnan niyo ito. Ang numerong nasa sampuan niya ay 7. Tapos yung numerong nasa kanan niya ay 4. So yun ay nasa mababang bilang, no? Kasama siya dun sa 0, 1, 2, 3, at 4. Okay? Kaya hindi siya nadagdagan ng value o hindi siya tumaas ng value kasi yun nga, yung nasa likuran niya ay mas mababa sa 5. So, ibig sabihin, mas malapit sila dun sa 70.
Okay, dito naman mga bata, makikita natin sa example na to na kapag ang digit sa sampuan, na yung number 4 na digit sa sampuan, no? Okay? Dahil 6 yung kanyang nasa kanan, yung 4 dadagdagan natin ng 1. No? Tapos lahat ng number digit na nasa kanan ay ng 4 ay gagawing 0. Dito mga bata, yung digit na nasa tens ay yung 4 o yung 4. No? Tapos kasunod niya yung digit na 6 o 6. No, dahil yung 6 ay mas mataas sa 5 o 5 pataas, no? Ang gagawin natin sa kanya mga bata, yung number 4 dadagdagan natin ng isang 10. Okay? So siya ay magiging 50, no? Pag nagawa na natin 'yon, okay, yung 4 dadagdagan natin ng 1 tapos lahat ng nasa likod niya ay magiging 0. So kagaya nito, 44 ay 46, binilugan yung 6 para maipakita na ito ay mas mataas sa 5 o 5 pataas. Kaya nangyari yung 4, nadagdagan ng isa, naging 4 plus 1, naging 5 kasi siya ay nasa 10. Kaya ang naging sagot ay 50. Okay. O dito naman, tingin maigi ha. Ito, ira-round natin ang 427 sa pinakamalapit na 100. Okay. 4 ang digit na nasa 100. Dahil 2 ang nasa kanan ng 4, kokopyahin lang natin yung 4. Tapos gagawin na natin 0 yung mga number na nasa likod ng 4 o nasa kanan ng 4. Okay? Okay. Dito, kita nyo yung nasa gitnang number, yung tens ay 2. So yan ay mas mababa sa 5. Kaya hindi na natin gagalawin yung 4 na nasa daan, kokopyahin na lang natin yan. Tapos lahat ng number na nasa likod ng 4 ay magiging 0, kagaya ng 2 at saka ng 7. Kaya ang lumabas na sagot ay 400 o 400. Tignan pa natin. Dito naman, libuhan naman. I-round ang 8,427 sa pinakamalapit na libo. Okay? So dahil 8 yung digit na nasa libo, tapos dahil 4 yung nasa kanan ng 8, kokopyahin lang natin yung 8 kasi yung 4 ay mas mababa sa 5, no? Tapos pag nagawa na natin yun, nakopya na natin yung 8 bilang sagot, lahat ng number na nasa likod ni 8 kanina ay magiging 0, no? Magiging 0 na lang yan. Okay? Okay. Yan. Dito naman, ako, ano ba ito? Okay, dito i-round naman natin yung 2,687 sa 3,000, no? Dahil 2 yung digit na nasa kanan, tapos 6 yung digit, dahil 2 yung digit na nasa 100, no? Tapos dahil 6 yung nasa kanan ng 2, ang mangyayari, yung 6 na yan, dadagdagan natin ng 1. No? Magiging 2 plus 1, magiging 3. No? Kaya ang magiging kabuuang sagot ay 3,000. Okay? Kasi gagawin na natin 0 lahat ng number na nasa likod ng 2. Okay? Pag mas lang maiging lugar ng 2 tsaka 6, di ba? Yung 2 ay nasa yung 2 ay nasa 1,000, tapos yung 6 naman ay nasa kanan ng 2. So, ang mangyayari, dahil mas mataas siya sa 5, dadagdagan natin ng isa yung number 2 o yung digit na 2 para maging 3. Pag naging 3 na siya, lahat na nasa likod niya ay magiging 0. Okay. Ito yung ating mga pagsasanay, no? Isulat ang sagot sa sa papel. Ito ang gagawin natin, i-round sa pinakamalapit na daan ang mga sumusunod. Number 1, 345. Number 2, 365. Number 3, 911. Number 4, 143. At number 5, 166.
So yun, i-round up lang natin sa pinakamalapit na 100. So, daan. Okay? Pagkatapos niyan, pakigawa din itong susunod na pagsasanay. Okay, dito i-round naman natin sa pinakamalapit na libo ang mga sumusunod. 3,472 para sa unang katanungan. Number 2, 7,365 at number 3, 5,911. Number 4, 1,439 at number 5, 5,168. Okay?